Magandang araw mga bata! Kamusta kayo ngayon? Mabuti naman kung ganun. So ngayong araw ay mayroon tayong bagong tatalakayang paksang aralin. Ngunit bago yon, meron akong nais ipakita na larawan sa inyo at nais kong suriin ninyo ito habang ipinakikita ko sa inyo ang mga larawan. Unang larawan, nais kong suriin ninyo mabuti at sagutan ang mga ilang pamprosesong tanong na itatanong ko sa inyo pagkatapos kong ipakita sa inyo ang ating mga larawan. Una, pangalawa, at pangatlong larawan. So, ngayon, meron akong itanong. Ano ang napansin ninyo sa pagkakasunod-sunod ng larawan? Okay, tama. So, una, ang pagiging isang sanggol, isang batang nag-aaral, at isang malaking tao na or dalagang nakapagtapos na ng pag-aaral. Tama. So, ito po ay nagpapakita ito ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa ating pamumuhay. So, una, or simula, ang pagiging isang sanggol. Pangalawa, pagiging isang batang nag-aaral mula sa elementarya. At pagkatapos ay isang dalagang nagtapos sa kolehiyo. Okay, pangalawang tanong, maaari bang mauna ang pagiging matanda bago ang pagiging sanggol? Bakit? Sa tingin niyo? Okay, tama. Very good. Magaling, Christine. So, ang pagiging matanda ay hindi pwedeng maging mauna sa pagiging sanggol. Bakit? Kasi dapat sundin natin ang pagkakasunod-sunod ng ng mga pangyayari sa ating buhay. Kasi wala namang pinanganak na matanda agad at naging bata kalaunan. Okay, very good. Alam na ba ninyo kung ano ang paksang ating pag-aaralan? Kung hindi pa ninyo alam, narito ang layunin na dapat ninyong maabot o makamtan pagkatapos ng ating aralin. So, una, natutukoy ang mahalagang bahagi ng ating kwento. Pangalawa, na ipapaliwanag ang tungkulin ng mga bahagi ng teksto sa pagbuo ng kwento. Pangatlo, na isa sa ayos ang mga bahagi ng isang teksto ayon sa tanong or sa tamang pagkakasunod-sunod nito. Okay. Handa na ba kayong simulan ng ating aralin? Kung handa na, meron akong isang kwentong ipapabasa sa inyo. Ang kwentong ito ay pinamagatang ang paglalakbay ni Jose papunta sa bukid. Nais kong basahin ninyo ito ng sabay-sabay at may malakas na boses. Okay, pwede na kayong magsimula. Isa, dalawa, tatlo. Okay. Maagang-maaga pa, gumising na si Jose at naghanda ng kanyang mga dadalhin papunta sa bukid ng kanyang lolo. Masigla ang kanyang pakiramdam dahil matagal na niyang inaasahan ang araw na ito. Pagdating niya roon, tinulungan niya ang lolo sa pagbubungkal ng lupa at pagtatanim ng buto. Maghapon silang nagtrabaho at nagkwentuhan habang masa ang sariwang hangin. Sa pagtatapos ng araw, umuwi si Jose. Napagod ngunit punong-puno ng tuwa at magandang alaala. Natutunan niyang ang pagtatrabaho ay nagbibigay ng kasiyahan at magandang bunga. Ngayon, dahil nabasa ninyo ang ating kwento, meron akong isang tanong. Handa na ba kayong sagutin ito? Okay, magaling. So, kung paghihiwalayin natin ang bahagi ng kwentong ito, saan nagsimula, saan ang mga pangyayari, at paano ito natapos?
Sinong nais sumagot, itaas lamang ang inyong kamay. Yes, Angeline? Very good. So, nagsimula ito sa paghahanda ni Jose papunta sa bukid. Saan naman nangyari or saan naman ang mga pangyayari? Okay, very good. So, magaling ano? So, ang mga pangyayari ay ang parte ng kwento na si Jose at ang kanyang lolo ay nagtrabaho sa bukid. At ang panghuli naman o ang pagtatapos naman nito ay ang pag-uwi ni Jose na masaya at punong-puno ng mga alaala. At dito niya natutunan na ang pagtatrabaho daw ay nagbibigay ng kasiyahan at magandang bunga sa kanilang pamumuhay. Very good. Magaling. So ngayon, handa na ba kayong malaman kung ano ang tatlong bahagi ng teksto? Okay. Narito na ang tatlong bahagi ng teksto. Okay. So, sino po ang nais magbasa ng unang bahagi ng ating teksto? Okay, Sandy? Maaari mo nang basahin ang unang bahagi ng ating teksto? Okay, magaling. So, ang unang bahagi po ng ating teksto ay ang simula. So, dito po, nangyayari or inilalahad ang paksa, tagpuan at ang pangunahing kaisipan na ginagamit upang makuha ang interes ng mga mambabasa. At dito rin ipinapaalam kung tungkol saan ang ating kwento. Okay? Ano nga ang simula? So dito po ipinakikilala ang mga tauhan, tagpuan, at dito rin pinapakilala ang unang pangunahing kaisipan na ginagamit upang makuha ang interes ng ating mga mambabasa. Very good, magaling. So, ang pangalawa naman, sino ang nais magbasa? Okay, Angeline? Very good, magaling. So, ang unang or ang pangalawang bahagi ng ating teksto ay ang gitna. Nakasaan dito, ito ang pinakamahabang bahagi ng ating teksto. Bakit? Kasi dito po, nakalahad ang mga pangyayari at ang mga detalyadong impormasyon at ang mga pag-unlad ng ating kwento. Dito po nangyayari yung mga mahalagang bahagi ng ating kwento na kung saan itong pinakamahabang parte ng ating buhay. Okay, ano nga po ulit ang gitna? Ang pinakamahabang bahagi ng isang teksto. Magaling. Pangatlo ay ang wakas. Okay, ang wakas naman po ang huling bahagi ng teksto. So dito po makikita natin ang bunga ng mga pangyayari, resulta, at pagtatapos o buod ng kwento na may kaakibat na aral. So dito mo po makikita ang pagtatapos ng isang kwento na kung saan meron itong kasamang aral na pwedeng maging impluensya sa iyong kaugalian. Magaling. So, alam na po ba natin kung ano ang tatlong bahagi ng teksto? Okay. Una, simula. Pangalawa, gitna. Pangatlo ay ang wakas. So, ano nga po ang simula? Ang pangunahing bahagi ng teksto. Ang gitna naman po ang pinakamahabang bahagi ng teksto. At ang panghuli ay ang wakas, kung saan dito nangyayari ang huling bahagi ng teksto na kung saan may kaakibat na mga aral. Magaling mga baitang apat na mag-aaral. So ngayon, dahil alam na ninyo kung ano ang tatlong bahagi ng teksto, meron akong gawain ipagagawa sa inyo. Ito ay ang pagbabasa at pagsusuri sa isang teksto. Panuto, makinig po ng mabuti, basahin ng sabay-sabay. Okay, panuto po, basahin ng sabay-sabay ang teksto. So,
Ano daw po? Magaling. Basahin ng sabay-sabay ang teksto. Okay, pwede na kami magsimula. Isang hapon, nakakita si Ana ng isang maliit na aso na nawala sa kalsada. So, nakita niyang gutom at takot ito, kaya nilapitan niya ng dahan-dahan. Binigyan niya ito ng pagkain at tubig. Hinintay niyang dumating ang may-ari, ngunit walang lumapit. Kaya dinala niya muna ito sa kanilang bahay at inalagaan ng mabuti. Kinabukasan, nakita nila ang anunsyo na may nawawalang aso. Ibinalik nila ito sa may-ari na halos labis ang pasasalamat sa kanila. So, natuwa si Ana dahil sa nakatulong siya sa kapwa at sa hayop. Ngayon, meron akong ilang katanungan. Dahil nabasa na ninyo ang tekstong ito, nais kong sagutan ninyo ang mga tanong nito. Alin dito sa kwento ang simula? So, bakit nyo nasabi? Okay? Rafael, alin sa bahagi ng kwento ang simula? Okay, very good. Magaling. So, ang simula po sa bahagi ng kwento ay ang parteng nakita ni Ana ang isang aso na mag-isa sa kalsada. Magaling. Bakit kaya ito ang simula? Dahil, tama, dito ipinakikilala ang tauhan at ang tagpuan. So, makikita rin ninyo kung ano ang magiging kwento kasi nakakita si Ana ng isang aso sa kalsada. Pangalawa naman, alin ang gitna? Ano ang pangyayaring inilahad nito? Yes, galing? Okay, very good. Magaling. So, ang pangalawa or ang gitnang bahagi sa ating kwento ay ang parteng inintay ni Ana, ang may-ari ng aso, ngunit hindi ito dumating. Kung kaya't inuwi na lamang ito ni Ana sa kanilang bahay upang maghintay ng anunsyo kung sino ang may nawawalang aso. At ang huling bahagi naman po ay ano? Ano ang resulta at naging aral nito? Okay. Sino nais sumagot? Itaas lamang ang kamay. Yes, Jalaika. Okay, magaling. So, ang huling bahagi po ng ating kwento ay ang parteng meron ng nakitang isang balita si Ana or anunsyo na may naghahanap ng isang aso. At na kung saan nakuha na ng tunay na may-ari iyong aso. O, ang aral naman po, tama ikaw, Jalaika, ang aral po is nakatulong si Ana sa ibang tao, pati na rin sa hayop na nakita niya. Okay, magaling mga bata. Dahil ngayon, alam na ninyo ang kwento or ang bahagi ng ating teksto at kwento. Meron akong pangkatang gawaing hinanda para sa inyo. Okay. Ito po ay pangkatang gawain. Ano po? So, ang panuto po ay makinig ng mabuti ang mga bata upang maayos ninyong magawa ang inyong pangkatang gawain. Una, ang panuto, ayusin ang mga bahagi sa tamang pagkakasunod-sunod upang makabuo ng isang makabuluhang teksto. Ang unang gagawin po ng mga pangkat ay bilugan ang
simula. Sa lungguhitan naman ang gitna at ikahon ang wakas. Ano nga po ulit ang panuto? Okay, very good. So, bilugan ang simula, sa lungguhitan ang gitna, at ikahon ang wakas. Okay, so meron akong 6 na bahagi ng teksto. So, ipapangkat ko kayo sa 3. So, meron tayong 3 pangkat. Ito ang pangkat una, pangkat pangalawa, at pangkat 3. So, bibigyan ko kayo ng hiwalay-hiwalay na bahagi ng teksto. Nais kong tukuyin po ninyo ang mga bahaging ito. Kung alin po ba ang simula, gitna, at wakas. Ang unang gagawin po ninyo ay, tama, bilugan ang simula, sa lungguhitan naman ang gitna, at ikahon ang wakas. So, lumapit po sa akin ang mga leader ng grupo at kunin ang mga teksto or bahagi ng teksto na nasa akin. Okay? Ito ang para sa pangkat una. Ito naman ang para sa pangkat pangalawa at para sa pangkat pangatlo. So, meron po kayong 10 minuto upang gawin ang inyong pangkatang gawain at pagkatapos ay ipresenta ito sa harapan ng inyong silid-aralan upang mabigyan ng karampatang grado ang inyong bawat grupo. Nagsisimula na po ang inyong 10 minuto. Maging mabilis, ngunit tama ang pagkakagawa ng inyong mga gawain. Simulan niyo na po ang paggagawa ng inyong gawain. Okay. Tapos na po ba ang lahat, mga bata? Kung tapos na, nais ko pong kayo ay umupo sa inyong upuan at tumayo ang mga tagapagsalita ng bawat grupo. Okay, maraming salamat sa pag-ulat ng inyong mga gawain. Ang pangkat una po ang may pinakamataas na grado, pangalawa po ang pangkat 3, at ang pangatlo po ay ang pangkat pangalawa. So, ang lahat po ay magaling at nakakuha ng matataas na grado. So, nais ko pong mas pagbutihin pa ninyo sa mga susunod nating mga gawain. So, okay, dahil natapos na po ninyo ang inyong pangkatang gawain, meron po akong individual na gawain na ibibigay sa bawat isa sa inyo. Nais ko pong makinig kayo sa aking panuto upang magawa ninyo ng maayos ang inyong gawain. Nais ko pong ilabas ninyo ang isang buong papel ninyo at isang lapis. Nakalabas na ba ang mga papel at lapis? Okay, magaling. Ngayon, mga bata, marunong ba kayong gumawa ng liham? Okay, magaling. So, nais ko kayo ngayong pagawin ng isang liham. So, ito po ay dapat naglalaman ng mga pangyayari sa inyo noong bakasyon. At nais kong gumawa kayo ng liham para sa inyong mga kaibigan o yung pinakamalapit sa inyong kaibigan. At ikwento ninyo kung ano ang mga nangyari sa inyo noong bakasyon. Dapat po ninyong tandaan na ang bahagi pong ito ay dapat naglalaman ng 3 bahagi ng teksto. Ano nga po ulit ang mga bahagi ng teksto? Una, ang simula, gitna, at ang panguli ay ang wakas. Magaling. So, meron po kayong 10 minuto para tapusin ang inyong gawain. At pagkatapos po ninyong gawin ang inyong gawain, nais ko pong ibigay ninyo sa akin ito upang lagyan ko po ng karampatang grado at ibabalik ko rin po sa inyo pagkatapos nito. Okay na po ba? Handa na po bang gumawa ang lahat? Kung handa na, pwede na kayong gumawa. Tapos na po ba ang lahat? Tapos na po ba sa parteng ito? Tapos na kayo? Okay, magaling. Kayo naman. Tapos na po ba? Okay. Kung tapos na po ang lahat, maaari nyo na pong ipasa sa akin ang inyong mga gawain.
So, una po ito. At ito ang pangalawang papasa sa akin. Okay na? Okay, maraming salamat. Kung tapos na po ang lahat, maaari na kayong umupo. Okay. Para naman po sa pagbubuod ng ating aralin, ano nga po ulit ang tatlong bahagi ng ating teksto? Magaling, Christine. So, ang tatlong bahagi po ng teksto ay ang simula, gitna, at wakas. Ano nga po ulit ang simula, Mr. Sandy Bernardo? Magaling. So, ang simula po ang unang bahagi ng ating teksto. So, dito po ipinakikilala ang paksa, tagpuan, at ang mga pangunahing kaisipan. So, ginagamit po ang simula upang makuha ang interes ng mambabasa. At dito rin po ipinapaalam kung tungkol saan ang kwento. Pangalawa po ay ang gitna. Ano nga po ulit ang gitna? Jalayka? Magaling. So, ang gitna po ay ang pinakamahabang bahagi ng isang teksto. So, nakalahad po dito ang mga pangyayari, detalyadong impormasyon, at ang pag-unlad ng kwento. At ang pangatlo naman po ay ang wakas. Ano nga po ulit ang wakas, Angeline? Magaling, Angeline. So, dito makikita ang bunga ng mga pangyayari, resulta, pagtatapos o buod ng kwento na may kaakibat na mga aral. Magaling mga bata. So ngayon, alam na po ninyo ang tatlong bahagi ng ating teksto. Dumako na po tayo sa ating maikling pagsusulit. So, maaari po bang makinig sa akin at nang maintindihan po ninyo ang panutong aking sasabihin? Maraming salamat. So, kumuha po kayo ng isang buong papel at pakinggan ang aking sasabihin. So, basahin ang maikling talata at tukuyin kung aling bahagi ang tinutukoy sa bawat bilang. So, isulat ang S kung ito ay simula, G naman kung gitna, at W kung wakas. So, gawin po ito sa loob ng 10 minuto. Naintindihan po ba ang panuto? Maraming salamat. Maaari na po kayo magsimula. Tapos na po ba ang lahat? Kung tapos na po ang lahat, sa pagsagot sa ating maikling pagsusulit, pwede niyo na pong ipasa sa akin ang inyong mga papel. Okay, maraming salamat po. So, ang lahat po ng mga mag-aaral sa ating silid-aralan ay nakakuha ng mataas na puntos sa ating maikling pagsusulit. Tapos na po ba ang lahat? Kung tapos na po sa pagsagot sa ating maikling pagsusulit, pwede nyo na pong ibigay sa akin ang mga papel upang ito ay maberipika kung tama ang inyong mga sagot. Tapos na po ba? Maraming salamat. Isang malugod na pagbati po sa inyong lahat dahil kayo po ay nakakuha ng mga matataas na marka sa ating maikling pagsusulit. Ngayon, para naman po sa inyong karagdagang gawain, ito po ang inyong panuto. Sumulat po kayo ng ng maikling kwento o talata na binubuo po ng 3 hanggang 5 pangungusap. At ito po ay dapat tungkol sa inyong paboritong mga gawain. So ano po ba ang inyong mga paboritong gawain, mga bata? Okay, maaaring ito ay pagluluto, kumain, maglaro, ano pa ba? Mag-aral. Yan ang ilan sa mga paborito ninyong mga gawain na maaari inyong maisulat sa inyong maikling kwento. Ito po ay dapat binubuo ng 3 hanggang 5 pangungusap. At tatandaan po ninyo na siguraduhin po ninyong meron itong 3 bahagi ng ating teksto. Simula, gitna, at wakas. So, lagyan po ninyo ito ng pamagat at isulat ninyo ito sa inyong kwaderno. Naintindihan po ba ang aking panuto? Alam niyo na po ba ang inyong gagawin? Kung alam niyo na po, maaari niyo na pong isilid ang inyong mga kwaderno sa inyong mga bag. May mga tanong pa po ba, mga bata? Meron pa po bang hindi naiintindihan sa ating tinalakay na paksang aralin? Maraming salamat. Kung wala na po, dito na po nagtatapos ang ating aralin. Maraming salamat. Mag-iingat po kayo sa inyong pag-uwi.